of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan nito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Yan tuloy. Naka-attend siya ng graduation. Tapos, punta pa ng damit niya. Sige. Total naman, hindi na magpapatuloy ng pag-aaral ng bata niyo. Mabuti ka nga. Pakinabangan siya ng maaga. Malaking bahagi ng kasaysayan hindi lamang sa balat ng radyo, kundi maging ng buong sambayan ng Pilipino ang pamamayagpag ng dramang sumasayang papawid noon pa man. Mula sa transistor radio hanggang sa telebisyon at sine at ngayon sa online platforms, paboritong abangan ng mga Pinoy ang kwento ng pag-ibig, katatakutan, mga aral sa buhay at mga istorya ng pangkaraniwang tao. Napag-usapan na yan na mawawala ng drama. Sabi ko, hindi mawawala ang drama Kasi trend na yan ang buhay ng mga taong nakikinig sa drama. Ngayon nga, mawala na rin daw ang AM. Palagay ko, hindi mawawala. Pelikula, TV, kailangan manood ka, tigil lahat ng ginagawa mo Kaya malaking advantage pa rin. At kapag drama ang usapan, number 1 dyan ang kauna-unahang himpilan. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na malaking tipak ng buhay ng DZRH ay hindi lang nakalaan sa pagbabalita. Kilala kasi ang istasyon sa pagiging tahanan ng mga sumikat na drama at artista. Mula pa nang i-air nito ang unang dramang pinamagatang Gulong ng Palad. Mula sa pagsilang dito taong 1949 hanggang sa pagkakaroon ng bersyon sa telebisyon, nagsunura na ang iba pang tanyag na drama. Ang mga drama doon na sikat, yung Si Matar, Matudnila, ano pa ba? Kapag langit ang umatol, yung mga ganun. Yun yung panahon na naglalaban yung PRC and PMC, Philippine Refining and Philippine Manufacturing. PMC magkalaban noon, yung mga Tide, Kamay, Lifebuoy, yung mga kaya, laban-laban. So, noon maluwag, wag mo lang tatapatan ang programa mo. Kasabay ng banggaan ng advertisers, isinilang naman ang kung tawagin ay soap operas. Halaw sa sabon na produkto ng mga sponsors at mga kwentong sa radyo mo lang mapakikinggan noon, gaya ng sumikap na Gulong ng Palad. Dito rin nagsimulang magkaroon ng break ang maraming artista, gaya ni na Eloisa Cruz Canlas alias Lola Cela Bungangera, batikang kontrabida Luz Fernandez, Augusto Victa, Betty Rojas, Tony Angeles,
Nick De Guzman, Marichu Villegas, Rosana Villegas, Eddie Legaspi at mismong si Direk Phil Cruz na pawang awardees ng 70th anniversary noon ng DZRH. Hanggang ngayon, naranatiling matikas sa ere ang mga veteranong sina Lionel Benjamin at Bobby Cruz na dalawa lang sa marami pang batikang pangalang umaarte para sa istasyon. Siyempre, sino makakalimot sa dating direktor ng DZRH drama na si Direk Badong Salvador Royales? Bago mag-pandemic 2019, nakapag-try din ako makapag-drama. Ang director nun si Direk Badong Royales, isang mga pinaka mamahal na direktor at syempre very recent na naging director at leader ng RH Drama. Medyo pumasa naman tayo na maging taong bayan. Hindi tayo nagkaroon ng magandang role. Medyo ilag sa atin ng ang voice acting. Pero paano nga ba ginagawa ang isang radio dramang napakikinggan saan ka man naroon sa Pilipinas? Nag-i-email sila ng script. Katulad nung nirecord kanina, bagong program yan eh. Pinadala yung script, inayos ko yung intro, binago ko yung intro na ginawa ng writer eh. Hindi ako nagandahan. Sa tulong naman ni Eric Lucero, nilapatan ng magandang music, ganun ang kinalabasan na. Papakita ko lang po sana sa inyo yung mga medal ko. Huwag ka nang makulit. Si Direk Phil, umaarte rin siya. Kasama rin siya sa mga roster ng umaarte. Si Minda lang interesado dyan. Pero pinatay mo pa. Wala ka talagang kwenta. Alam na ng writer kung ano magiging tema ng istorya. Maliban lang itong MJK, mga gininto ang kasaysayan, talaga makikipagkwentuhan ka doon sa writer na ginawa ko. Gusto ko matapang yung si Steven pag lumaki, ganyan. Maganda magiging istorya niyan. Parang may brainstorming din kayo ng writer. Tapos hanggang sa bubuin na ngayon, yung intro, pati mga script, sesend, i-record namin. Dito sa studio na ito, binubuo yung mga paborito nating kwento ng drama. Lahat na napakikinggan yung kwento ng pag-ibig, kwento ng katatakutan, at lahat ng kung ano pang mga kasaysayan, dito inire-record ng ating mga paboritong artista at syempre, mga batika na sa industriya ng radyo. Ano? Lalo na nung wala na si Niday. Kukulang niyo ako! Yung batang yun na Steven ay minamaltrato. Minamaltrato. Kasi parang sinisi siya ng tatay dahil namatay yung asawa dahil sa kanya. Niligtas siya yata nung wag malunod, niligtas yung anak, kaya namatay yung nanay. Sinisi siya ng tatay niya kaya. Sa lahat ng pagdating sa acting, pinakamahirap sa radyo. Yes. Why? Kailangan buuin mo sa mind ng tao at ma-picture nila kung ano yung nangyayari talaga eh, na totoong nangyayari. Yeah. Sa pelikula, sa mata lang, sa kilos mo, alam na ng tao ginagawa. Oo. Sa radyo, hindi. Kailangan ma-visualize ng listener. Listeners ang nag-i-imagine kung ano yung nangyayari dun sa kapirasong kakon na pinakikinggan nila. Sinabi mo pa. Kaya nga, bago ko pinalayas, talaga nabubukoy. Kaya nga tinawag kang talent. Dahil marami kang alam na boses, marami kang ginagampanan. Pwede kang kontra, pwede kang yung taga-ano lang, o pwede kang bida. Kahit ang mga artista, takot sa amin nung araw eh. Pag naka-eksena kami sa pelikula o sa TV, kabado sila eh. Why? Ang experience namin sa drama, kami pwede kaming walang script eh. Sabihin mo lang ang sitwasyon, magdadrama kami. Kaya malaking bayan, lahat halos ng role na yun ang problema sa radio eh.
Kung ano bigay sa yung role, kailangan gampanan. Sa gitna ng mga eksperyensyado ng dramatistang sabay-sabay umaarati sa studio na ito, kapansin-pansin ang performance ng nag-iisang aktor na soundman pa ng DZRH drama. Sayang naman ang talino mo. Kung hindi ka makapagtatapos, anak mo. Nakakapagtatapos. Sila rin yung naguboses sa bata, makapagpatuloy ka pa rin ng high school. Kahit inanimate objects, ka pa rin ng high school. Sila rin, specifically yung sayang naman Sir Jerry Mucha, mamaya. Ka makakatapos. Sakit kasi. Lalo na nung wala na si Miday. Kapulang niyo ako! Una, may standby pa nga muna dyan. Katulad nung si Jerry Mucha, yung nag-sound kanina. Hindi naman talaga talent yan eh. Kung kilala mo si Ate Eloy, hindi mo inabot, Eloy Sapros Canlas, parang ano niya yun, assistant niya yan. Hanggang sa magkasakit si Ate Eloy, yan ang tumulong na magbantay. Hanggang sa mamatay si Ate Eloy kasi na-disgrasya yun. Ginawa naman ng boss namin na si Salvador Royales noon, nung nabubuhay pa. Tinulungan niya si Jerry para mapasok sa drama. Yung pinag-sound hanggang sa natuto na mag-sound. Yung si Buboy Salonga, nag-start din yan sa BG. Kila Jun Soler, kila Mama Raquel Montesa. Pinag-observe muna hanggang sa matutong maglapat ng tunog, ng mga effects, ng mga music, team music na dapat gamitin. Yun nga, yung natutunan ko kay Direk Salvador Royales, saka Direk Phil, mag-observe ka kung anong yung mga ginagawa ng mga talent or soundman. Para in case of emergency na nangailangan, yun, tulad nun, umuwi ng probinsya si Manny Salas or Jojo Salas. Yun, Jerry Boy, pwede na yan. Yun, doon nag-umpisa yung ano ko. Pero nung una, siyempre, messenger ako. Hindi! Eh, siyempre, sabi nila, para matuto din daw ako. Tulad yan, merong male voice dyan. Bigyan mo kay Jerry Boy, kayang-kaya niyan. Meron diyang pulis na, simple lang. Sabi, walang kikilos ng masama. Ready ka! Diba? Siyempre, pinakita sa atin ni Sir Jerry ang kanyang mga abubot, mga gamit sa kanyang nakabibilib na on-the-spot sound effects. Lalo kapag recording namin, gabi ng lagim. Siyempre may mga sound doon na mostly, ang sound kapag gabi ng lagim, tulad ng manalanggal, anak ng tikbalang, nasa ground yan sa mga kakahuyan. So minsan, napansin ko minsan, may dala akong dahon ng mangga. Mga sanga-sanga. Sanga-sanga, diba? So ito yung mga yung ilan doon sa mga gamit ni Sir Jerry Mucha, ang mga props kapag nagpapatunog. So yun diba? Pwede na, pang sampal Ay halatang maraming gustong sampalin. Ito, hindi ba to, wala naman tong kitikita Wala naman. Gano'n na to katagal dito? Bago lang yan. Bago lang. Yeah. Pinapalitan naman daw. Pinapalitan siyempre. So yan, mga batuta. Yan. Usually yung mga yung mga sounds na kailangan talaga ng ng gitla nandito. Ayun Telepono. Pag yapak, pwede to. Kabayo. Ayun, kabayo. Mga bakal. Pag kusina, makain. Sasabihin natin makalumang modelo ng pagbibigay ng paglalapat ng tunog, pero sa akin parang mas kasi pag nagawa sila ng drama, hanap pa sila ng ganitong sound sa computer, saka ilalapat na. Dito, matik na Sasabayan mo lang yung bawat mga actor and actress na drama talent. Walang hiyakap, matik na. Lumalabang ka na sa akin, Asa ka kasi na ugali mo? Hindi naman ko tayo na palagi pa na lang akong ginagawa. Pinubuli. Wala mo, hindi kita
ko lang si Steven, anak. Alam mo naman, Pumapasok ang lahat ng tunog mula sa recording studio patungo sa mixer ng sound technician na si Eric Lucero. Trabaho niyang i-adjust ang volume ng bawat mikropono, putulin ng mga bloopers, depende sa kumpas si Direk Phil. Lalapatan naman ito ng isa pang sound engineer na si Buboy Salonga, partikular na ng mga music na iba-iba kada drama. Dito, ako yung kauna-una ang listener ng drama. Diba? Ako yung nakikinig sa kanila. Nagmamonitor sa binibigay niyang music. Nagsasama-sama ko, tinitimpla. At most probably yung narinig ko, pag pumasa sa akin, yun na yung broadcast material. Kumbaga, bago pa marinig ng iba, dapat mapakinggan mo muna talaga, literal. Pasado sa akin. Literal. Gusto ko na yung ginawa ko. Mahal ko yun eh, diba? So yun. at kung ano pang masama ang gawin sa'yo. Si talent na yon, kabisado ko na yung level of voice niya. Doon yung isa. Kabisado ko na. Pagsalang niya, kita ko siya, tataas ko, ibababa ko. Yung sound na channel, nakapreset na rin ako. Kumbaga siya, Pagpasok na talunan muna yan. Yung talunan muna yan. Katulad nun, nagkamali, nag-cut. So, on the spot, i-edit ko na yon na hindi na magkakaroon ng gap. Huwag ka na magbingi-bingihan. Nagtatrabaho ka na sa isang linggo. Tutulong ka sa pag-isla. Nagtatrabaho na kayo sa linggo. Yung iba may mga program kami na iba-ibang drama. So iba-iba lahat ng music na ginagamit ko. May kanya-kanya siyang na maririnig ng tao. Alam nila kung anong drama. kasama doon yung intro, bed, parang gano'n, di ba? Parang gano'n. Kasaysayan ni Steven sa pagsulok ng mundo. Kabilang sa mga bayaning ito ng drama department na bagamat hindi naririnig, sila namang unang nakikinig ng produkto bago i-ere ay ang isa pang veteranong engineer na si Bong Muyar. Ayan na yung material niya. Kailangan lang linisin kasi hindi kasi masyadong yung material. Kaya nililinis pa namin 'yan bago namin isalang sa broadcast. Yung iba nakikinig na na para sa kanila normal lang yung napapakinggan nila, hindi nila alam. May mga taong, may mga grupo, kagaya ko, isa na ako, tas yung tech na sa RH, nililabel nila para pag-ere nun, malinis, tsaka klaro na dumarating sa bahay nila. Yung anak ni Sir Bong, in fact, naging kasama ko rin dito sa DZRH Story, si JP. Naging bahagi ng ating award-winning team. Dito sa programa, syempre sa team, gano'n kahalaga yung RH drama, perhaps sa kanilang buhay. Wala doon sa pwesto ni Sir Bong sa drama department, inililipat niya yung pulido ng audio ng ating episodes dito sa pinaka-radio booth ng DZRH. Doon sa kabila, kung makikita nyo, ayun, mayroong naka-live newscast. Pero kapag alas 11 ng umaga, hanggang alas 2 ng hapon, wala naka-live dyan. Ang umeere, drama na piniplay dito sa ating DZRH Story Show. Alam naman nila na all throughout, malaking factor ang drama pagdating sa rating ng bawat network. Kaya nga ngayon marami nang gustong maglagay na rin ng drama. Dito sa drama, ayaw namin ng gulo, ayaw namin ng away. Pwedeng mag-aasaran, pero walang pikunan. Yan sigurong sekreto ng isang
magandang samahan eh. Mabubuang mga drama, may biruan, may tuksuhan. Pero pagka sumalang sa script, andun yung karakter na dapat bigyan ng buhay. Hindi basta-basta yan. Kami dito, kahit yung sa ibang writers, pag nagmi-meeting din kami, kasi meron kami kuminsan monthly o ewan ko kung kailan kami huling nag-meeting ng mga writers eh. Pero ang sinasabi ko lang sa kanya, pagandahin yung script nyo. Kasi kahit anong galing ng mga talents, kung bulok ang script, wala kami magagawa yun. Kaya kami, bahala na kami ngayon. Kuminsan na nga, kulang na lang, itali mo yung ano mo para magboses bata ka eh, di ba? Oo. Patras mo ganun. Napipilitan kami. Palagay ko tatagal pa ang drama. Siguro una pa kami mawawala kaysa doon sa drama eh. Kasi yung katulad ng sinabi nung, hindi na magtatagal ang drama, wala na yan. Yung mga nagsabi nung, namatay pa eh. Pero still, nandiyan pa rin yung drama. Pinagpapatuloy lang namin. Siguro after namin, meron pang papalit na generation. Sa totoo lang, kailangan namin talaga magkaroon ng mga authentic na mga bata. Or ano. Kaya lang, how are we going to do it? Unang-una, hindi enticing yung ano eh. Let's face it, hindi enticing ang TF. Diba? Paano namin sasabihin sa kanila na ganun lang ang kikitain mo? Kung talagang interesado ka na maging passion mo, halimbawa ang drama, first na unang dapat gawin, magtapos ka muna sa pag-aaral. Hindi mo gagamitin ito as source of income talaga. Maging passion mo lang, maging hilig mo lang. Kasi hindi makakabuhay ng pamilya ito eh. Ngayon, kung talagang may hilig ka, siyempre naman, in a week meron kang day off, di ba? Mag-apply ka rito, mag-audition ka, titignan namin kung papasa ka. Ngayon, kung mapagtsatsagaan mo pa rin yung maliit na talent, pinasa yun. Pero welcome ang lahat, lalo na yung mga kabataan, mga 20, 23, hanggang 27, hanggang 30, kasi halos nakikita mo, senior na kami lahat dito eh. So talagang kailangan namin ng new talents. This is one job na hindi ka nagtatrabaho. Yes. You don't work, you play. Sa gusto matuto, kinakailangan, sabi nga matibay yung dibdib mo. Pero sira ulo mo. Kasi lahat dito mapapag-aralan mo eh. Kahit hindi naman dito pagandahan ng boses eh. Kahit boses palaka ka, pwedeng gamitin. Healthy pa rin sa tingin ko dahil nga hanggat merong naniniwala kami na hanggat meron pa rin nakikinig sa amin, may naniniwala sa amin, patuloy at patuloy pa kami gagawa ng mga magagandang drama. Sumumpa ang radio drama na hindi ito mawawala. Patunay dyan ang kanilang presensya sa YouTube, Facebook, at iba pang social media platforms ng DZRH. Ngayon, napakikinggan pa rin araw-araw ang love story. May pangako ang bukas. Ito ang aking buhay. Kwento at awit. Mga ginintuang kasaysayan sa kanyang panahon. Radyo Balintataw at Gabi ng Lagim. Kasabay ng ika-85 taon ng paglilingkod sa pagbabalita, ang kauna-unahan ay patuloy na magpapangiti, makikiramay, magpapaluha at magiging saksi sa buhay ni Juan de la Cruz sa pamamagitan ng mga kwentong siya ang inspirasyon at sa kanya rin paroroon. Ito ang Pinoy documentaries ng DZRH Stories at ako, si Edniel Parrosa.
Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS, may nagbago. May arte, may budget. Kala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.